Bawat lugar na ating napupuntahan ay may kwento at alaalang nakakabit. Maaaring ang kwentong ito ay masaya o malungkot. May mga lugar din na pinamumugaran ng kwento ng katatakutan. Karaniwan ito sa lugar na walang masyadong tao dahil may mga nagsasabi na kapag ang isang lugar ay hindi napupuntahan ng tao, dito pinipiling manirahan ng mga ligaw na kaluluwa. Ngunit paano kung ang isang lugar na madalas na may tao naman ang magpaparamdam ng kababalaghan? Dear Kaistorya, sobrang fan ako ng horror. Mapa-movie man iyan o TV series. Isa rin ako sa mga tao na naniniwala na may mga nilalang na hindi nakikita ng normal na mata ang kasama nating naninirahan dito sa mundo. Kaya naman nang malaman ko na nagbabasa na rin kayo ng mga horror stories mula sa mga sender mo ay talagang natuwa ako. Naisipan ko na bakit kaya hindi rin ako magpadala ng aking totoong horror experience. By the way, ang pangalan ko pala ay Jackie. Ang aking isi-share na experience ay nangyari before pandemic, year 2019. That time ay meron akong boyfriend na si Sherwin. Nagwo-work siya bilang isang government employee. Habang ako ay naoperahan ng time na iyon dahil sa aking appendicitis. Hindi na rin muna ako nag-work kasi feeling ko ay hindi pa talaga kaya ng katawan ko. Humingi pa nga ako ng pangunawa sa pamilya ko na magpapahinga muna ako ng 1 year bago ako maghanap ulit ng trabaho. Tiwala ako sa savings ko na sasapat iyon hanggang sa makayanan ko na ulit bumalik sa pagtatrabaho. Pero nagkamali ako. Naubos ang savings ko dahil sa mga gastos sa bahay. Isa kasi talaga ako sa magkakapatid na inaasahan ng mga magulang namin. Simula nang wala na akong maibigay na pera sa mga magulang ko, ay naramdaman ko na nag-iba na ang tingin nila sa akin. Kung dati na regular akong nakakapag-abot ng pera, ay napakababait nila sa akin. Nang wala na akong maibigay ay para bang isang pabigat na ang tingin nila sa akin. Sabi ko sa aking sarili na kaunting buwan na lang ang ipagtitiis ko kasi ilang buwan na lang ay 1 year na ang aking pahinga. Pwede na ulit akong magtrabaho. Palagi kong sinasabi kina mama at papa na makakatulong na ulit ako sa kanila. Basta maghintay lang sila. Kaya lang ay parang ang gusto nila ay magtrabaho na agad ako. Dumating na sa point na nagpaparinig na si mama sa akin na wala na nga akong ambag sa gastos ay hindi pa ako kumikilos at tumutulong sa mga gawaing bahay. Alam ko na tamad talaga ako pagdating sa gawaing bahay, pero hindi naman yata tama na ganoon na ang tingin nila sa akin porket wala na akong naipapasok na pera. Parang hindi ko naman sila natutulungan bago ako maoperahan. Alam ko na hindi maganda na magkaroon ng sama ng loob sa mga magulang pero ganoon talaga ang nararamdaman ko. Nagiging honest lang ako sa aking kwento. Mabuti at palaging nakasuporta si Sherwin ng mga panahon na iyon. Sa kanya ako tumatakbo kapag masama ang loob ko o gusto kong magkwento at umiyak. Kahit sa pinansyal, kapag alam niya na kailangan ko ng pera ay pinapahiram niya ako. Independent si Sherwin. Siya ang bumubuhay sa sarili niya at meron siyang 1-bedroom unit sa isang condominium building. Hinuhulugan niya iyon hanggang sa maging kanya na. Sobra akong humahanga sa kasipagan ng boyfriend ko.
Bukod kasi sa regular job niya ay may ilan pa siyang sidelines. Sabi kasi niya kailangan niyang maging masipag dahil wala siyang kamag-anak na pwedeng asahan. Simula kasi nang mamatay ang parents niya ay nagkanya-kanya na silang magkakapatid. Isa pa, nagsisimula na rin siyang mag-ipon para sa pagpapakasal namin pagdating ng tamang panahon. Kung gaano kasigurado si Sherwin ay ganun din ako sa kanya. Siya na talaga ang lalaking gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda. Si Sherwin ang nagiging takbuhan ko palagi. Gaya na lang ng sinabihan ako ni Mama na magtrabaho na ako kasi lumalaki na ang gastos namin. Magka-college na kasi ang bunso namin at medyo magastos ang kursong gusto niyang kunin. Nang sinabi ko kay Mama na maghintay pa sila ng ilang buwan ay bigla siyang nagalit sa akin. Sayang daw ang pinag-aralan ko kung hindi ko ginagamit. Naoperahan lang daw ako ay naging batugan na ako. Nasagad na ako noon kay istorya. Hindi ko na kinaya ang sakit sa tuwing sinasabihan nila ako ng tamad kahit nagawa kong tumulong sa kanila ng maraming taon. Nasagot ko na ang nanay ko sa unang pagkakataon at iyon ang naging dahilan para masampal ako ng tatay ko. Grabing sama ng loob ko. Kaya nakapagbitaw ako ng salita na mas mabuti pang umalis na ako sa bahay namin at sinabi nila na wala silang pakialam kahit lumayas ako. Tutal, wala raw akong pakinabang. Si Sherwin ang kauna-unahang tao na tinawagan ko nang umalis na ako ng bahay. Isang traveling bag lang ang dala ko. Sinabi ko sa boyfriend ko ang nangyari at sobra siyang nag-alala sa akin. Kasi gabing-gabi na ako noong umalis sa bahay tapos wala pa akong dalang pera. Ang ginawa ko ay tumambay na lang muna ako sa isang convenience store. Hindi na ako pinaalis ni Sherwin doon at hintayin ko raw siya at pupuntahan na niya ako. May sariling kotse kasi si Sherwin kaya wala pang isang oras ay nasundo na niya ako at nadala na niya sa condo unit niya. Sa ilang taon na magkasintahan kami ni Sherwin ay mabibilang pa rin sa 2 kamay kung ilang beses na akong nakapunta sa unit niya dahil natatakot ako na matukso kaming dalawa at may mangyari na sa tingin ko ay hindi dapat mangyari dahil sa obligasyon ko sa aking pamilya. Hindi pa po ako handa na mabuntis ng mga panahong iyon. Kesa naman sa kung saan ka pa tumira, dito ka na lang muna sa condo unit ko. Hindi rin kasi ako matatahimik kung mangungupahan ka tapos mapipilitan kang magtrabaho ulit. Wala pa ngang 1 taon simula nang maoperahan ka. Ang nag-aalalang sabi ni Sherwin sa akin. Ganyan din sana ang sasabihin ko. Dito muna sana ako sa'yo hanggang sa kaya ko nang bumalik sa amin. Sobrang sama kasi talaga ng loob ko kina Mama. Tugon ko kay Sherwin. Napakaswerte ko talaga sa boyfriend ko kay Istorya. Hindi na siya nagdalawang isip na kupkupin ako. Ang gentleman niya rin kasi ako ang pinatulog niya sa kanyang kwarto habang siya ay nasa sofa. Ayoko sana ng ganoon dahil nakakahiya pero ipinilit iyon ni Sherwin. Hindi niya raw kasi kayang makita na ako ang babae tapos sa sofa ako matutulog. Ang sabi ko, kahit tabi na lang kami sa kama pero tumanggi siya. Pabiro niyang sinabi na baka hindi kami makapagpigil sa isa't isa. Sa unang 2 araw ko na nakatira sa unit ni Sherwin ay nakita ko ang routine niya. Gigising sa umaga, papasok sa work, at pag-uwi ay kakain at haharapin ang trabaho niya sa online. Naawa ako kasi tulog na ako pero siya ay nasa harap pa rin ng computer. Nahiya na rin ako kasi nadagdagan pa ang gastos ni Sherwin nang dahil sa akin. Tapos wala akong naiaambag. Kaya ang naisipan kong gawin ay tulungan siya sa trabaho niya online. Sinuggest ko na kung gusto niya
ay ako na ang gagawa ng trabaho niya sa online para pagka-uwi niya ay wala na siyang gagawin kundi ang magpahinga. Ayaw pa nga ni Sherwin pero ako naman ang nagpupumilit hanggang sa pumayag na siya. Nakaupo lang naman ako sa trabaho na iyon kaya walang problema. Isang weekend lang ako tinuruan ni Sherwin sa online job niya at nakuha ko na ang lahat ng pwedeng gawin. Hanggang sa ako na ang sumalang sa trabaho niyang iyon. Sa first week ay ginaguide pa niya ako pero nang magtagal ay nakampante na siya na tama ang ginagawa ko at hindi ko na kailangan ng guide niya. Nang sumahod si Sherwin sa online job niya ay binigyan niya ako ng kalahati nun. Ayoko sanang tanggapin pero pinilit niya ang pera sa akin upang meron din daw ako na sarili kong pera. Ipunin ko raw para hindi na ako mamroblema sa pera kapag nag-apply na ako. Aniya, dahil sa ako na ang gumagawa ng trabaho niya sa online, ay sa mga susunod na sahod ay buo na ang ibibigay niya sa akin. Pwede pa naman daw siyang humanap ng ibang sideline na mapagkakakitaan niya. Hindi na talaga ako makapaniwala sa kabaitan ng boyfriend ko. Iniisip ko nga kung ano bang kabutihan ang nagawa ko para ibigay ni Lord sa akin ang lalaking kagaya ni Sherwin. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw na nakatira ako sa condo unit ni Sherwin. Hindi ko na nga napansin na nakakaisang buwan na ako roon. Maayos naman ang naging experience ko sa condo unit ni Sherwin. Yun nga lang, ay may napansin ako sa lugar na iyon. Masyadong tahimik. Hindi nagpapansinan ang mga nakatira. Tinanong ko kay Sherwin ang napansin kong iyon at ang sabi niya ay ganoon daw talaga roon. Wala nang time ang mga tao para makipag-friends sa isa't isa dahil halos lahat ng nakatira sa condominium building ay mga nagtatrabaho. Uuwi lang para makapagpahinga, tapos the next day ay trabaho ulit. Kahit kasi si Sherwin ay ganoon din, hindi ko siya nakitang may kausap na ibang tao na nakatira sa condominium building na iyon. Para sa akin ay walang problema ang ganoon. Nanibago lang ako sa katahimikan kasi sa bahay namin ay madalas na maingay at kaklose ko ang ibang kapitbahay. Minsan pa nga ay nagbibigayan pa ng ulam. Sabi sa akin ni Sherwin ay masasanay din ako sa ganoong katahimikan. Mas okay din ang ganoon para kay Sherwin kasi nakakapagpahinga siya ng maayos pagkatapos ng nakakapagod na araw niya sa trabaho. Dahil sa gabi ang trabaho ko sa online ay may time ako sa umaga para gawin ang mga gawaing bahay. At kung minsan ay ako na rin ang nag-grocery dahil wala nang oras si Sherwin para gawin iyon. Naturuan ko ang sarili ko na maging masipag sa mga ganoong gawain dahil nakakahiya kay Sherwin na hindi na nga niya ako sinisingil sa renta. Ganoon pa man, hindi pa rin ako nakalimot sa pamilya ko. Kahit hindi nila ako kasama sa bahay ay nagpapadala pa rin ako sa kanila ng pera kahit paano. Hindi na nga lang kasing laki ng naibibigay ko noong regular ang trabaho ko. Tinatanggap naman nila pero wala akong natatanggap kina mama na pinababalik na nila ako. Hindi rin man lang nila inalam sa akin kung nasaan na ba ako o kung nasa maayos ba ang aking kalagayan. Kung saan ako nakikituloy. Pakiramdam ko tuloy ay ayos lang sa kanila na wala ako sa bahay basta magbigay pa rin ako ng pera kahit paano. Hindi ko tuloy mapigilan na mas lalong sumama ang loob ko sa aking pamilya. Inopen ko iyon kay Sherwin at siya ang nagsabi sa akin na hanggat maaari ay alisin ko ang sama ng loob ko sa aking dibdib. Hindi raw iyon makakatulong para sa aking mental health. Kung pakiramdam ko raw na parang walang pakialam sa akin ang pamilya ko,
ay mas lalo ko raw iparamdam sa mga ito ang aking pagmamahal. Hindi ko alam kung paano ko iyon gagawin. Kaya ang sabi ko kay Sherwin ay baka matagalan pa bago ko maisipan na bumalik sa aming bahay. Wala naman daw problema kung magtatagal ako sa unit niya. Sabi ni Sherwin, mas gusto pa nga raw niya na naroon ako kasi meron na siyang kasama at hindi yung parang mababaliw na siya sa sobrang tahimik. Masarap din daw sa pakiramdam na sa tuwing uuwi siya mula sa work ay naroon ako para salubungin siya at tanungin kung kumusta ang buong araw niya. Para na raw kasi kaming mag-asawa sa aming ginagawa. Parang nagpa-practice na rin kapag naikasal na talaga kaming dalawa. Sa mga naunang buwan ko sa pagtira sa condominium building na iyon ay nasanay na ako sa katahimikan ng lugar. Nasanay na ako na si Sherwin lang ang nakakausap ko roon. At kung may makasabay man ako sa elevator na ibang naninirahan doon o makasalubong sa hallway, ay nasanay na ako na hindi sila pansinin o kaya ay simpleng ngitian lang. Akala ko noon ay magiging normal ang paninirahan ko roon. Hanggang sa nagbago ang lahat ng isang gabi na ako lang mag-isa sa unit ni Sherwin. Nagpaalam ang boyfriend ko na late na siyang makakauwi dahil birthday ng isa sa mga katrabaho niya. Nagyaya raw ito sa bahay nito para mag-inuman. Kaya maaga akong kumain ng dinner at pagkatapos ay sinimulan ko nang gawin ang online job na ibinigay sa akin ni Sherwin. Nasa kalagitnaan na ako ng aking trabaho nang may marinig akong kumatok ng 3 beses sa pinto ng unit. Dahil sa kami lang naman ni Sherwin ang nakatira roon, ay ang boyfriend ko ang agad kong naisip na kumatok. Hindi na rin ako nagtaka kung bakit hindi na lang niya binuksan ang pinto kahit meron siyang sariling susi. Baka kasi lasing na lasing siya at kahit ang pagbukas ng pinto ay hindi na niya makayang gawin. Medyo nagtaka lang ako kasi 10:00 pa lang ng gabi noon. Akala ko kasi ay sobrang late makakauwi si Sherwin. Binuksan ko ang pinto at nagtaka ako nang walang makitang tao. Lumabas pa ako at tumingin sa magkabilang panig ng hallway. Nasa gitna kasi ang unit ni Sherwin, kaistorya. Napatanong tuloy ako kung may nangtitrip ba o baka nagkamali lang ako ng pagkakarinig dahil sa masyado akong tutok sa aking ginagawa. Bumalik na ako sa loob. Isinara ang pinto. Sinubukan kong tawagan si Sherwin kung nasa building na ba siya pero hindi niya sinasagot ang tawag ko at naintindihan ko naman iyon. Marahil ay busy sa pakikipag-inuman sa mga katrabaho niya. Hinarap ko na ulit ang aking trabaho. Pero wala pang 1 minuto sa aking pagkakaupo ay may muling kumatok. 3 mabilis na katok. Nang hindi agad ako tumayo ay naulit ang 3 pagkatok sa pinto. Tumayo na ulit ako at binuksan ang pinto. Pero kagaya noong una ay wala akong nakitang tao. Medyo kinabahan na ako ng sandaling iyon kasi pakiramdam ko ay mayroong nantitrip sa akin ng time na iyon. Kaya gusto ko rin sanang makausap si Sherwin at baka siya ang nantitrip sa akin. Hindi ko rin kasi maisip na ang ibang nakatira sa building ang gagawa noon dahil halos lahat ay parang seryoso sa buhay at walang oras para sa mga ganoong klase ng kalokohan. Isinarado ko ulit ang pinto, pero hindi muna ako umalis sa tapat noon. Gusto ko na kung may kakatok ulit ay mabubuksan ko kaagad ang pinto para kung sakali na tumakbo ang kumakatok para makapagtago ay makikita ko siya agad.
Kinakabahan ako habang nakatingin sa pinto at hinihintay ko ang muling pagkatok. Siguro ay ilang minuto rin ang aking pagkakatayo sa harapan ng pinto bago may kumatok ulit. Nasa pangalawang katok pa lang ay nagawa ko ng buksan ang pinto. Inasahan ko na mahuhuli ko na kung sino ang kanina pa kumakatok pero kinilabutan ako nang wala akong makitang tao sa pangatlong beses na pagbukas ko sa pintuan. Imposible na nakatakbo agad kung sino man iyong kumatok dahil nasa gitna nga ang unit ni Sherwin at kung meron mang kumakatok ay makikita ko pa rin siya na tumatakbo sa mahabang hallway. Ang kilabot ko ay naging takot na, lalo na nang nagtaasa na ang balahibo sa aking braso. Isinarado at inilock ko ang pinto at sinubukan ko ulit na tawagan si Sherwin. Matagal bago sumagot si Sherwin at narinig ko pa ang boses ng mga kainuman niya sa background. Sherwin? May kumakatok dito sa condo unit mo kanina pa. Kapag binubuksan ko naman ay walang tao. Natatakot na ako. Dinerecho ko na ang dapat kong sabihin sa kanya. Baka may nagbibiro lang sa'yo dyan. Okay ka lang ba? Sandali at uuwi na ako riyan. Huwag ka magbubukas ng pinto hanggat hindi ako ang dumadating. Ang nag-aalalang wika ni Sherwin sa akin. Sigurado ka ba? Kaya mong umuwi? Baka nakakahiya sa mga kasama mo riyan kung aalis ka agad. Turan ko. Maiintindihan naman nila ako. Basta yung sinabi ko ha. Maya-maya ay nandyan ako. Nagmamadaling wika ni Sherwin. Ayoko sanang pauwiin si Sherwin ng gabing yon dahil alam ko na minsan lang siya mag-enjoy kasama ang mga katrabaho niya. Kaya lang ay talagang natatakot na ako noon kay istorya. Ngunit maya-maya ay muling tumawag sa akin si Sherwin at ang sabi niya ay hindi pa siya makakauwi agad. Iyong may kotse kasi sa kanila ay wala pang balak umuwi. Kaya wala siyang masasakyan palabas ng subdivision kung saan naroon ang bahay na kinaroroonan nila. Nasa pinakadulo na raw kasi ang bahay ng katrabaho niya at kapag ganoong oras ay wala nang masyadong dumaraan na tricycle o pedicab sa gawing iyon. Pero susubukan pa rin daw niya na makauwi agad. Tumawag na rin si Sherwin sa security guard ng condominium para i-check ako. Sa takot ko ay nagkulong na ako sa kwarto at hindi ko pinatay ang ilaw. Hindi ko kasi kayang ipaliwanag kung paano na ganoong kabilis nawawala iyong kumakatok sa pintuan. Naisip ko rin na baka may multo sa building na iyon, kaya ganoon na lang ang takot ko. Makalipas ang ilang minuto ay may kumatok ulit sa pintuan pero narinig ko na ang boses ng security guard. Agad ko siyang pinagbuksan at tinanong niya kung okay lang ba ako. Sinabi ko sa kanya ang nangyari at kahit siya ay parang naguluhan din sa aking sinabi. Baka po may nakapasok na ibang tao na hindi nakatira rito sa building. Hindi naman po gagawin iyon ng mga tao na nandito, sabi sa akin ng security guard. Pero ang bilis niyang nawala eh. Noong kumakatok siya ay binuksan ko agad ang pinto tapos wala akong nakitang tao. Kuya, hindi ba merong multo rito? Ang takot na wika ko. Naku ma'am, iyong kwento ng multo rito sa building ay hindi totoo. Matagal na akong nagtatrabaho rito pero wala naman akong nakikitang multo. Pero para makampante po kayo ay titingnan ko itong buong floor ninyo at baka may ibang tao na siyang kumakatok sa pinto nyo. Sagot ng security guard. Para makampante ako ng tuluyan, kung tao nga ba ang kumakatok sa pinto, ay nakiusap ako sa security guard
na baka pwedeng bigyan ako ng kopya ng record ng CCTV sa hallway. Ibinigay ko sa kanya ang oras kung kailan nagsimula ang pagkatok at nangako siya na sasabihin niya sa management ang request ko. 1:00 ng madaling araw nakauwi si Sherwin at nagising ako sa pagpasok niya sa kwarto. Humingi siya ng sorry sa akin dahil ganoong oras na siya nakauwi. Sabi ko, ayos lang at chinek na rin naman ng guard ang buong floor. At saka hindi rin naman ako nasaktan. Ikinwento ko kay Sherwin ang nangyari at ang hinala niya ay may nagbiro lamang sa akin. Kagaya ng security guard ay sinabi ni Sherwin na matagal na siya sa condo unit niya at wala naman siyang nararamdaman na kakaiba. Kaya parang duda siya na multo o kung anuman na paranormal ang mga may kagagawan ng mga pagkatok na iyon sa pintuan ng unit namin. Kaistorya, gusto kong isipin na tao talaga ang kumakatok ng ilang beses. Pero ang hirap kasing hanapan ng explanation. Yung binuksan ko agad, yung pinto tapos wala naman akong nakita. 2 days after ay naibigay na sa akin iyong copy ng CCTV footage sa oras na sinabi ko na merong kumakatok sa unit. Nakita sa footage na walang kumakatok at binubuksan ko lang ang pinto. Mas lalo akong nagtaka kasi sigurado ako na meron akong naririnig. Parang ang tingin patuloy sa akin ni Sherwin ay gumagawa ako ng kwento pero hindi na lang niya sinabi sa akin. Simula nang mangyari iyon ay nakaramdam na ako ng takot sa building na iyon. Kahit pa nasa loob ako ng unit ni Sherwin ay natatakot na rin ako. Lalo na kapag nag-iisa na lamang. Mabuti na lang at tuwing gabi ay nakakasama ko si Sherwin. At least nababawasan ang takot ko kapag gabi na. Sinabihan ko rin si Sherwin na huwag siyang kumatok sa pinto kapag papasok siya. Dumiretso na lamang siya kasi feeling ko kapag may kumakatok ay iyong multo o kung anumang nilalang ang kumakatok sa pinto. Parang nagkaroon na ako ng trauma sa katok. Hindi lang ang pagkatok na iyon ang na-experience ko na kakaiba sa lugar na iyon. Isang hapon ay nag-grocery ako. Mag-isa akong sumakay sa elevator hanggang sa marating ko ang floor kung nasaan ang unit ni Sherwin. Iyong mga hallway sa building na iyon ay hindi ganoon kaliwanag ang mga ilaw na ginamit. Hindi ko alam kung nagtitipid ba ang may-ari. Dati ay wala akong nararamdaman na kung ano sa hallway na iyon pero after nung may kumatok sa pinto ng unit ni Sherwin ay naging kakaiba na ang pakiramdam ko sa tuwing naglalakad ako sa hallway na iyon. Pakiramdam ko ay may palaging nakatingin sa akin o hindi kaya ay merong nakasunod sa akin. Tapos kapag lilingon ako ay wala naman akong nakikitang tao. Hindi ko na rin alam kung legit ba yung nararamdaman kong iyon o paranoid lang ako. Habang naglalakad ako, bit-bit ang 2 eco bag, ay meron akong na-feel na humahawak sa kanang braso ko. Malamig na kamay. Ang akala ko ay kung sino, kaya napasigaw ako sa gulat. Pero wala akong nakitang ibang tao sa paligid ko. Talagang natakot ako kaistorya. Napatakbo na tuloy ako papasok sa unit namin at hanggang doon ay ramdam ko pa rin ang lamig ng kamay sa aking balat. Para siyang yelo sa lamig. Nang nasa unit na si Sherwin ay sinabi ko sa kanya ang nangyari at hindi na naman siya naniwala sa akin. Wala siyang nasabing paliwanag sa naranasan ko sa hallway pero pakiramdam ko ay iniisip niya na gumagawa ako ng kwento. Naalala ko bigla yung sinabi ng guard tungkol sa kwento ng multo sa building. Kaya kinabukasan ng umaga, bago ako bumili ng pandesal sa labas, ay kinausap ko yung guard at tinanong ko siya kung ano ba yung tinutukoy niyang kwento tungkol sa multo sa condominium building na iyon.
Ayon sa nakausap kong guard, ay may naririnig siyang kwento tungkol sa lahat ng hallway mula sa 3rd floor hanggang sa 10th floor. May nagpapakita raw doon na multo na isang batang babae. May mga nagsasabi rin daw na multo ng isang matandang lalaki na namatay sa elevator kasi biglang inatake sa puso. Palakad-lakad daw ang lalaki sa lahat ng hallway na parang hinahanap daw kung nasaan ang unit nito. Noong nabubuhay daw ang lalaki, ay kilala itong makakalimutin. Kapag ba may multo, makakalimutin pa rin, kuya? Medyo natatawa kong tanong. Aba, hindi ko alam. Pero yung mga sinabi ko sa'yo, parang hindi naman totoo kasi matagal na ako rito pero kahit isang multo, wala naman akong nakita, sabi ng guard. May mga tao kasi talaga na hindi nakakakita ng multo, kuya. Isa ka siguro sa kanila. Turan ko sa guard. Ewan ko. Sa buong buhay ko ay hindi pa talaga ako nakakakita ng multo na sinasabi mo kaya siguro hindi rin ako naniniwala. Sambit pa ng guard. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay naisip ko na hindi kaya yung kumakatok sa pinto ng unit ni Sherwin ay iyong matandang lalaki. Akala nito siguro ay iyon ang unit niya kaya panay ang katok. Pero iyon ay hindi ko pa sure. Lalo na at parang hindi naman sigurado yung guard nang magkwento siya. Ganoon pa man mas lalong lumakas ang paniniwala ko na merong multo sa building na iyon. At mukhang isa ako sa pinagpaparamdaman nila. At kung ano man ang dahilan kung bakit, ay hindi ko alam. Sa paglipas pa ng mga araw ay mas lalong naging kakaiba ang pakiramdam ko sa building na iyon. Kung dati ay sanay na ako sa katahimikan, dumating sa point na natatakot na ako kapag sobrang tahimik ng paligid. Kaya kapag mag-isa ako sa unit ay palagi ako nagpapatugtog ng music o kaya binubuksan ko ang TV at hinahayaan ko kahit hindi ako nanunood para lang hindi maging tahimik sa unit. Ewan ko ba ka-istorya pero feeling ko kapag sobrang tahimik ay meron akong pwedeng marinig na kung ano. Doon na rin nagsimulang mas matakot ako sa hallway kapag mag-isa akong dumaraan doon. Pakiramdam ko ay may palaging nakatingin sa akin. Tapos may mga pagkakataon pa na ang bigat ng pakiramdam ko. Nawawala lang kapag nasa loob na ako ng condo unit. Isang gabi, kakatapos ko lang sa trabaho sa online. Nauna nang natulog si Sherwin sa akin sa may sala habang ako ay naligo muna bago humiga. Hindi pa ako nakakapikit. May narinig ako sa labas na tumatakbo. Ang bigat ng hakbang niya, kaya talagang nadinig ko. Ang una kong naisip ay baka may mga batang naglalaro kaya hinayaan ko na lang muna. Pero nang mairita na ako, hindi ako makatulog dahil sa ingay ay bumangon na ako at ginising ko si Sherwin. Ang ingay sa may hallway, hindi ako makatulog. Grabe yung mga tumatakbo. Reklamo ko kay Sherwin. Baka pwedeng sawayin mo kung may mga batang naglalaro sa hallway. Dugtong ko pa. Jackie, sa pagkakaalam ko ay walang bata sa floor na ito. Kaya ano ba yung sinasabi mo na may mga batang naglalaro? Turan ni Sherwin. Hindi ko alam kung bata ba sila o ano. Basta ang ingay nila, sabi ko. Nang marinig ko ulit, ang malalakas na paghakbang ay tinanong ko si Sherwin kung narinig ba niya. Pero ang sabi niya ay hindi. Nagkaroon na ako ng kakaibang pakiramdam nang malaman kong ako lang yata ang nakakarinig ng mga hakbang at mga takbuhan. Inutusan ko si Sherwin
na baka pwedeng lumabas siya at tingnan kung meron ba talagang tumatakbo sa hallway para sa ikatatahimik ng isip ko. Hindi man lang natakot si Sherwin. Binuksan niya ang pinto at lumabas siya. Tinawag pa niya ako para ako raw mismo ang makakita. Ayaw ko pa sana pero ang sabi ni Sherwin ay hindi siya papasok kung hindi ako lalabas. Kaya kahit natatakot ako, ay napilitan akong sumilip sa pinto upang tingnan ang hallway. O diba, wala namang tao, turan ni Sherwin. Pero may narinig talaga ako eh. Hindi naman ako magrereklamo sa'yo at gigisingin ka pa kung wala naman. Pilit ko. Bumalik na kami ni Sherwin sa loob ng unit at sinabi niya sa akin na baka pagod at stressed lang ako kaya kung ano-ano ang naririnig ko. Baka raw masyado akong nagpapakapagod sa trabaho sa online kaya sa darating na weekend ay magbabakasyon daw kaming dalawa. Hindi ko na alam ang iisipin ko ng panahon na yon, kaya pumayag na lang ako sa gustong gawin ni Sherwin. Nagbakasyon kami sa isang malapit na beach resort at doon kami ng buong weekend. Nag-enjoy naman ako kahit paano at naisip ko na tama nga siguro si Sherwin. Baka nga pagod at stressed lang ako. Nawala kasi sandali sa isip ko ang mga takot na palagi kong nararamdaman kapag nandoon ako sa unit ni Sherwin. Pero nang bumalik ako sa unit ni Sherwin, ay bumalik din ang takot ko. Lalo na noong dumaan kami sa hallway at bigla akong nahilo nang hindi ko alam ang dahilan. Sumama ang pakiramdam ko at pagpasok ko sa loob ay tumakbo agad ako sa banyo dahil nasusuka ako. Biniro pa nga ako ni Sherwin na baka buntis ako. Pero imposibleng mabuntis ako kasi walang nangyayari sa amin. Nagpatuloy ang pagkakaroon ko ng masamang pakiramdam hanggang sa kinabukasan. A-absent pa nga sana si Sherwin para maalagaan ako pero pinapasok ko siya sa trabaho niya dahil sayang ang kikitain niya sa isang araw. Binigyan ko na lang siya ng assurance na kaya ko naman. Basta iwanan niya ako ng gamot. Nang makaalis na ng bahay si Sherwin ay nagkulong na lang ako sa kwarto. At dahil sa mabigat talaga ang pakiramdam ko, ay mabilis akong nakatulog after kong uminom ng gamot. Habang tulog ako ay nanaginip ako. Nasa gitna raw ako ng hallway sa labas ng unit ni Sherwin. Medyo madilim tapos may mga naririnig akong yabag ng paa na papalapit. Natakot ako kaya tumakbo ako sa pinto ng unit ni Sherwin at pinilit ko iyong buksan pero ayaw mabuksan ng pinto. Hanggang sa may makita akong malaking lalaki na matanda na papalapit sa akin. Tinatawag niya ang pangalan ko na para bang kilalang kilala niya ako. Mabuti na lang ay nagising ako bago pa makalapit sa akin ang matandang lalaki. Nang dumating si Sherwin ay ikinwento ko sa kanya ang napanaginipan ko. At ng time na iyon ay mas lalo pang lumala ang sama ng pakiramdam ko. Nagsuggest na si Sherwin na dalhin ako sa ospital pero ayoko. Kasi alam ko na magiging malaking abala iyon sa kanya at sa trabaho niya. Kinausap ko siya na baka naging ganoon ang pakiramdam ko kasi may mga kinalaman ang multo sa hallway. Nakiusap ako kay Sherwin na sana ay maniwala na siya sa akin sa pagkakataong iyon. Okay, sabihin na nating totoo ang multo sa may hallway. Pero kung sila o siya ang may gawa niyan, paano ka gagaling? Tanong ni Sherwin sa akin. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ayaw nila ako na nandito. Pakiramdam ko gusto nila akong umalis. Halos naiiyak kong sabi. Naisip ko na baka
Mas makakabuti kung uuwi na lang ako sa amin. Pero medyo mataas pa rin ang pride ko ng time na yon. Gusto ko ay mismong sina mama ang magpauwi sa akin. Gusto kong ma-realize nila ang importansya ko. At sila ang mag-reach out sa akin kahit parang imposibleng mangyari ang bagay na yon. Nagtiis na lang ako sa takot hanggang sa gumaling ako sa sakit ko. Kung pwede nga lang na huwag akong dumaan sa hallway ay ginawa ko, kaistorya. Pero iyon lang kasi ang tanging daan kapag lalabas ako at papasok sa unit ng boyfriend ko. Alam ko at ramdam ko rin na hindi talaga lubusang naniniwala si Sherwin sa akin. Siguro ay naniniwala pa rin siya na lahat ng na-experience ko ay dala lamang ng pagod at stress ko sa trabaho na ibinigay niya sa akin. May ilang gabi pa na nakakadinig ako ng mga kakaibang ingay sa hallway, kagaya ng malalakas na hakbang at mga boses ng tao na nag-uusap-usap. Pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Ang nakakapagtaka at nakakatakot ay ako lang ang nakakarinig. Kaya alam ko na may kababalaghan talagang bumabalot sa hallway ng building na iyon o kahit mismong sa buong building kaistorya. Isa na yata sa hindi ko makakalimutan na experience ko sa hallway sa floor na iyon ay noong naisipan kong maglinis sa unit ni Sherwin. Umaga noon, pagkatapos kong maglinis ay nakita ko na napuno ko na pala ng basura ang trash bag. Kaya kailangan ko na iyong itapon sa garbage bin sa ibaba ng building. Okay naman noong dumaan ako sa hallway para bumaba. Pero noong naitapon ko na ang basura at nakasakay na ako sa elevator, ay bigla akong kinabahan nang hindi ko alam. Hindi ko pinansin ang kabang iyon kasi naging normal na sa akin ang may kakaiba akong nararamdaman kapag nasa labas ako ng unit ni Sherwin. Lalo na kapag naglalakad ako sa hallway. Nang nasa hallway na ako, ay biglang dumilim ang paningin ko. As in wala akong makitang kahit na ano. Parang may mga kamay na tumakip sa mata ko. Nagsisisigaw ako sa takot kasi ang akala ko ay nabulag na ako. Kahit wala na si Sherwin sa unit, ay pangalan niya pa rin ang tinatawag ko. Bukod pa roon, ay may nararamdaman akong malamig na kamay na humihipo sa iba't ibang parte ng aking katawan. Pakapa-kapa ako sa paligid hanggang sa mahawakan ko ang dingding na nasa gilid. Sigaw pa rin ako ng sigaw hanggang sa may humawak sa likod ko at may boses ng isang babae na nagsalita. Doon na bumalik ang aking paningin. Iyon pala ay narinig ako ng babae na nakatira sa katabing unit namin. Akala niya raw ay kung ano na ang nangyayari, kaya lumabas siya at nakita na niya akong nangangapa. Umiiyak na sinabi ko sa babae ang nangyari at inihatid niya ako sa unit ni Sherwin. May problema ba ang mga mata mo? Napacheck up mo na ba yan? Tanong ng babae na nagpakilala na si Ira. Wala po akong problema sa mata. Hindi ko nga rin alam ang nangyari kung bakit bigla akong nawala ng paningin. Nanginginig kong sagot sa kanya. Naisip ko na ikwento kay Ira ang mga kababalaghan na nararanasan ko sa building na iyon. Sinabi ko sa kanya ang mga naririnig ko sa hallway at ang iba ko pang na-experience na sa tingin ko ay kagagawa ng mga multo o nilalang na nasa building na iyon, lalo na sa hallway. Natawa lang si Ira. Salamat naman sa Diyos at hindi lang pala ako ang mag-isang nakakarinig ng mga naririnig mo sa hallway. Alam mo, Jackie, naririnig ko rin ang mga yon.
pero hindi ng asawa ko. Kaya ayaw niyang maniwala sa akin. Akala ko talaga, nasisiraan ako ng ulo. Pero nang sabihin mo na nadidinig mo rin palang mga iyon, na-realize ko na okay pa palang utak ko. Turan ni Ira. Parehas kami ng nararamdaman ni Ira. Akala ko rin kasi nasisiraan ako ng bait kasi ako lang ang nakakarinig ng mga naririnig ko sa hallway. Nang dumating si Sherwin ay sinabi ko sa kanya ang nangyari sa mata ko habang nasa hallway. As usual, hindi pa rin siya naniwala sa akin nang sabihin ko na baka mga multo ang may kagagawan noon sa akin. Ang ginawa ni Sherwin ay sinamahan niya ako sa ospital at pina-check up ko ang aking mata. Hindi na ako nagulat nang sabihin ng doktor na normal ang mga mata ko at walang problema. Baka raw dala iyon ng matinding pagod. Hindi na ako nakipagtalo pa sa doktor. Hanggang sa dumating ang pandemic at ang banta ng lockdown. Doon na talaga ako nag-isip na baka kapag naging matagal ang lockdown ay makulong na talaga ako sa unit ni Sherwin. Feeling ko kasi ay masisiraan na talaga ako ng ulo roon. Kaya habang pinapayagan pa ang pagbibiyahe at pag-uwi sa probinsya ay nagsabi na ako kay Sherwin na uuwi na ako sa amin. Nilunok ko na lang ang aking pride. Pumayag naman si Sherwin na ituloy ko ang trabaho na ibinigay niya sa akin kahit nasa amin na ako. Pinahiram niya sa akin ang laptop niya at hinatid ako sa bahay namin. Inamin ko kay Sherwin ang totoong dahilan kung bakit ako aalis sa unit niya at naintindihan naman niya ako. Humingi rin siya ng sorry sa akin kasi hindi niya raw talaga kayang maniwala sa mga sinasabi kong kababalaghan sa building na tinitirhan niya. Kasi hindi niya raw na-experience ang mga ganoon kahit mas matagal siyang naninirahan doon. Sinabi ko na lang kay Sherwin na mag-iingat siya at palaging magdasal. Nang bumalik ako sa amin ay ganoon pa rin si Mama. Sila. Mahalaga lang sa kanila ang pagbibigay ko ng pera. Ganoon pa man, hindi ako nawawala ng pag-asa na darating ang araw na magbabago sila at marirealize ang worth ko bilang anak nila at hindi bilang tagabigay lang ng pera sa kanila. Hanggang ngayon ay nasa condominium building pa rin na iyon ang boyfriend ko. Simula nang umalis ako roon ay never na talaga akong bumalik. Kahit kailan. Natatakot kasi ako na baka maulit yung mga nangyari sa akin noong mga panahong pansamantala akong tumutuloy sa lugar na iyon. Lubos na nagmamahal. Jackie. Bilang isang magulang, mahalaga na naipaparamdam natin sa ating mga anak ang pagmamahal sa kanila at ang pag-appreciate sa tulong na ibinibigay nila sa atin. Iyon ay upang mas ma-inspire sila sa kanilang ginagawa. Huwag din tayong maging mabuti lang sa isang tao habang siya ay ating napapakinabangan. Matuto tayong i-value ang mga tao na walang sawang tumutulong sa atin. Palagi nating iparamdam sa kanila ang ating pasasalamat sa kanilang mga effort at sakripisyo. Isa rin kasi sa nagiging ugat ng tampuhan sa pamilya ay kapag hindi nakikita ng isang magulang ang paghihirap ng kanilang anak upang makatulong sa paraan na alam niya. Iyan ang nagiging ugat ng pagre-rebelde ng ilang anak na kung tutuusin ay maaaring maiwasan kung tama at pantay ang pagtrato ng magulang sa kanyang mga anak.